Inanunsyo po ng Iglesia ni Cristo na ililipat nila ang kanilang kilos protesta sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ngayong araw. Kasunod po yan ng pagbawi ng Quezon City Department of Public Order and Safety sa permit para sana sa ikatlong araw ng kanilang rally sa EDSA White Plains ngayong araw. Bago po matapos ang programa ng INC sa People Power Monument sa Quezon City kagabi, humarap naman sa mga taga-suporta si Senator Rodante Marcoleta. Sa kanya pong speech, sinabi po niya na handa raw siyang magpakulong kung aarestuhin ng mga otoridad. Yan ay may kinalaman nga po sa napipintong pagsasampa ng plunder charges kontra sa senador na una nang sinabi ng Office of the Ombudsman na nakatakdang baghain ng reklamong plunder laban sa kanya na may kinalaman po sa umano'y hindi pagdedeklara ni Marcoleta ng 75 million pesos na campaign donation na natanggap niya. Pinagtataka lang daw niya na siya lang ang kakasuhan imbes na ang mga nasasangkot sa katiwalian. Hindi ba katungkulan ng ombudsman ang sila ang humanap, umusig at parusahan ang lahat ng may kagagawan nito? Bakit ang ombudsman ang nagagalit sa akin? Hindi ba dapat tulungan pa nila ako? Yan po ang tinig ni Senator Marcoleta. Bukod sa kanya, dumalo rin sa protesta ulit sina Senator Amy Marcos at dating Congressman Mike Defensor. Pasado alas 8 naman kagabi nang ianunsyo ng isang ministro ng INC na magbabaklas na sila at itutuloy ang kanilang kilos protesta ngayong araw sa Maynila po. Kasunod yan ang pag-recall sa kanilang extension permit. Paliwanag naman po dyan ng Quezon City Government, nagdulot po kasi ng matinding abala ang protesta. Anila libo-libo ang nahuli sa pasok sa eskwela at trabaho. Nilabag din daw ng INC ang kasunduan na manatili lang sa White Plains Avenue at hindi sakupin ang EDSA. Ayon naman kay NCRPO Chief Anthony Aberin, naghahanda na rin sila ng dagdag puwersa para sa Maynila, partikular na sa Liwasang Bonifacio. Hindi po kasi gaya sa Quezon City, isa po itong Freedom Park kaya hindi na kailangan ng permit dyan. Sa ilalim ng Public Assembly Act, hindi po kailangan ng permit kung magsasagawa ng mga pagtitipon doon sa mga considered as Freedom Park. We requested additional personnel coming from other units. We will deploy an initial maybe 1,000. Depending po sa outcome po ng number po ng mag-rally doon. Kasabay naman ng protestang yan, itinaasa po ang red alert status ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!